Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. For this video po, gusto ko pong share sa inyo ang detalye ng JEPETS or Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening na ipapa-implement na po nila simula po sa June 23 this year po yan. So year 2025. So last March 24, naglabas na po ng formal na pahayag ang Japanese Embassy po sa Pilipinas sa kanilang official website tungkol po sa pag-start ng implementation nitong JEPETS na makaka-apekto po sa pag-apply ng visa papasok ng Japan para po sa mga kababayan natin. Kasabay nito, naglabas na din ng iba't ibang information ang Japan Ministry of Health tungkol nga po sa detalye ng implementation nito, at ito po ang gusto ko pong share sa inyo upang lubusan niyo pong maunawaan. So para po sa inyong awareness kung ano itong JEPETS na posibleng hanapin po nila sa inyo upon certificate of eligibility application po, watch this video po until the end. So let's start from background first po kung bakit nga po nila pina-implement itong JEPETS, no? So recently, ayon po sa data nila, dumarami po ang mga foreigner na naninirahan po dito sa Japan na nagkakaroon po ng tuberculosis pagpasok nga po nila after makalipas po ang ilang taon. So last year po, year 2023, umabot po ng 16% sa mga infected ay naitala po nila ng mga foreigner po. So in addition, may mga bansa na rin po, lalo na sa mga European country, na pinaipa-implement na din po nila itong TB screening para po sa mga national or mga mula po doon sa mga bansa na kung saan naitatala po na may malaking infection po ng tuberculosis. Okay? So dahil po dyan, isinabatas po dito sa Japan ang mga na isagawa nga ito, no, ipa-implement itong pre-entry tuberculosis screening na maging required na po para po sa pag-apply ng certificate of eligibility or visa para po sa mga foreigner na papasok dito sa Japan at maninirahan ng matagal or long period of time po. So yan po yung pinaka-background kung bakit pina-implement po nitong Japan government itong Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening or JEPETS na tinatawag po nila. Okay? So, ano-ano naman po ang mga bansa ang kasama po sa itong JEPETS na isasagawa nga po ng Japan? So, ang pinagbasihan po ng Japan government ay yung data na ikalap nila. So, pina-implement po nila ito sa mga bansa kung saan merong higher infected po ng tuberculosis na nitala nga po nila. So may 6 country po ito. So number 1 is Philippines po, Vietnam, Indonesia, Nepal, Myanmar, and China po. So as you can see, so kasama po ang bansa natin na meron pong marami pong mga kababayan natin na nagkakaroon po ng tuberculosis po dito sa Japan after nga po na makapasok sila dito at makapag-stay ng mga 1 to 3 years po. So actually ang tuberculosis, as you already know, is a very infectious disease po. Dati nakapag-volunteer work din ako kung saan yun nga, first nung bago kami pumunta sa mga infected ng kababayan natin, talagang meron pa silang ginagawang training mismo or orientation para po sa mga volunteer workers. Then nung pumunta po kami talaga sa kanila, so pati yung infected na yung family po or kasama nung infected na kababayan natin, talagang lahat sila sa isang room or apartment ay yung nga na-infect dito sa sakit na itong TB po. Okay? So next, punta naman po tayo kung paano nila gagawin itong screening process, kung paano po kayo makakuha nitong tuberculosis clearance certificate nito. So ayon po sa ginawa nilang procedure, so yung mga aplikante po na nais mag-apply ng visa papunta po ng Japan ay kinakailangan dumaan po sa medical test. So kailangan kumuha siya ng chest x-ray para po malaman kung meron po siyang TB or wala. Okay? So ang mga clinic or hospital na pwede lamang pong gumawa nito ay accredited din po ng Japanese Embassy sa Pilipinas. So meron po silang mga itinakdang hospital o clinic po
kung saan pwede doon po kayo pupunta at para po ma-check up kayo at malaman kung may sakit po kayong TB or wala. Okay? Then upon checking ng doktor po sa inyo at nalaman po na hindi kayo infected sa tuberculosis, then bibigyan po kayo nila ng tuberculosis clearance certificate. So itong document na ito is very important po ito dahil ito po ay kailangan yung ipasa maybe sa employer nyo or sa family nyo dito sa Japan side para po sa certificate of eligibility application po ninyo. So itong clearance certificate na to, itong TB clearance certificate ay magiging required na po para po sa pag-apply ng certificate of eligibility ninyo dito po mismo sa Japan immigration site. Kung wala po ito, malaki po ang possibility na hindi po kayo mabibigyan ng COE or hindi po nila agad tatanggapin yung COE application po ninyo. Okay? So yan po ang dapat nyong gawin para po makakuha kayo nitong TB clearance certificate. Okay? So next naman po is about the validity of this TB clearance certificate document po. So ayon po dun sa document nila, so sa official website po nila, ang validity period nitong document nito ay 180 days po from the date nung isinagawa yung chest x-ray po sa inyo. Okay? Pero merong mga cases na yung 180 days ay maaring maging 90 days na lamang kung halimbawa po ay sa pamilya nyo, sa bahay po ninyo ay merong na-detect na infected pala sa tuberculosis po. Or number 2, kung halimbawa na nasama kayo, no? Halimbawa nakatira kayo dun sa isang lugar na kung saan yung isang tao o isang kasama nyo po doon ay na-infect din po pala ng tuberculosis. So kapag ganong case po, yung nakuha yung certificate or TB clearance certificate na document ay magiging 90 days na lamang daw po ang validity period niya. Okay? So yan po, tandaan nyo yung validity period nitong document ito. Then punta naman po tayo tungkol sa medical examination for tuberculosis para po sa mga bata at sa mga buntis po na babae. So ayon po doon sa document nila, so para po sa mga bata, yes, required din po sila daw po na magsagawa ng TB screening. So for children under 5 years of age, so kailangan magpa-chest x-ray siya katulad ng ginagawa din po sa mga adult or matatanda po. Then para naman po sa mga buntis, ganun din po, kailangan din po ang TB screening. Okay? So itong kids and pregnant woman po, ito po ay halimbawa kung mag-apply sila ng spouse visa or halimbawa spouse or kids visa po. Para po halimbawa Japanese spouse kayo or spouse kayo ng isang permanent visa holder or dependent visa po kayo. Okay? So kinakailangan din po silang kumuha nitong TB clearance certificate. Okay? Then the next one, so sino-sino nga ba ang required na magpasa nitong JEPETS or magsagawa ng JEPETS, itong Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening, no? So ayon po doon sa document nila, so lahat po ng foreign nationals mula po doon sa sinabi ko kaninang 6 na bansa, no? So kasama yung Pilipinas na papasok po ng Japan kung saan yung period stay nila is from medium to long term period. Itong medium to long term period to is actually kung pagbabasehan mo yung pinaka-date niya mismo is kapag yung visa nyo is 90 days above. So ibig sabihin kapag 90 days below ang binigay sa inyong visa or yung apply nyong visa, hindi na po kayo required na magpasa o magpa-tuberculosis check-up po. Okay? So tandaan nyo po, kapag yung intended na visa na kukunin nyo is 90 days above to stay here in Japan, so required po kayong kumuha nitong JEPETS or TB clearance certificate po. Okay? So sino-sino naman po ang exempted sa pag-submit nito? So katulad nga po ng nasabi ko kanina, so yung mga hindi na kailangan pang magpasa ng document na to is kapag yung visa or i-apply yung visa is 90 days below. So meaning kapag 90 days below, ito yung mga short-term visa holder po. So number 1 is yung halimbawa yung kailangan below 30 days. Okay?
So ito yung mga halimbawa tourist visa or yung mga multiple entry visa, single or multiple entry visa man ang hawak ninyo. Then number 2 is yung mga temporary visitor. Ito naman po yung mga family visit visa or friend visit visa. So ito po ay nakasama naman dito sa number 2. Hindi nyo na rin po required na kumuha ng TB clearance certificate po. Okay? Then also number 3 is kapag yung mga official naman natin, no, mga diplomat or official na papasok po dito sa Japan, ay hindi na rin po nila required na kumuha nitong TB clearance certificate. Okay? So yan po, sila po ang mga exempted sa pag-submit ng document na ito. So last, meron po nagtanong sa akin na kung para naman po sa mga re-entry. So kailangan ba nila magpasa nito? So ang mga re-entry or mga returnee dito sa Japan ay hindi nyo na po kailangang mag-submit itong JEPETS or TB clearance certificate dahil returnee na nga po kayo at resident na kayo dito sa Japan. Pero halimbawa nagtagal kayo ng bakasyon, halimbawa permanent visa holder kayo, then umuwi ka ng Pilipinas, tumagal kayo ng 1 year to 3 years, then pagbalik nyo rito na-detect na nagkaroon pala kayo ng TB. So kapag ganon, dumami po yung mga ganong cases, baka maaring later on indagdag po nila na pati yung mga returnee ay kailangan po magpasa ng clearance certificate. So for now, wala pa siguro ganong mga cases kaya hindi po nila sinama rito. So meaning kapag returnee po kayo, hindi nyo na po kailangan magpasa ng document na ito. Okay? Then punta naman po tayo sa mga kasama po sa temporarily exempted. Okay? So kanina sinabi ko po in general yung mga medium to long term visa holder or visa applicant po ay kailangan mag-submit ng TB clearance certificate. Kaya lang since itong JEPETS ay bago pa at parang naisabay nila doon sa bagong visa processing, yung BFS Global, from accredited agency naging BFS Global. So medyo nagkaroon siguro ng maaaring magkaroon ng confusion. So for now, meron silang mga isinama na temporarily exempted muna. Hindi niyo na kailangan magpasa ng TB clearance certificate. So ang mga kasama po rito sa temporarily exempted ay ang mga sumusunod. So itong information na to ay makikita nyo rin po sa official website ng Japanese Embassy. So ang number 1 nila is yung kapag kayo po ay kasama sa JET program, ito yung mga scholarship po, hindi nyo na rin po kailangan magpasa nitong document ito. Then also yung mga under JICA trainee, so kayo din po ay hindi na rin po kailangan magpasa ng document ito for now. Also yung mga international student from JICA and also MEX or yung Ministry of Education in Japan, kung under kayo sa scholarship po nila, hindi nyo na din po kailangan magpasa. Also for other foreign student na under Japan government or Japan any organization or office, so hindi nyo na din po kasama, hindi nyo na din po kailangan magpasa ng document ito. Also sa mga care worker po natin, mga nurses and care worker na under sa JPEPA po. So kung kayo po ay under sa JPEPA, hindi nyo na din po kailangan ito. Also yung specified skilled worker po, so kayo din po ay exempted for now. Okay? So maybe itong mga exempted na to, and also the last one is yung mga housekeeper po natin, mga domestic helper po natin na po nakakapasok po dito sa Japan. So lahat po kayo ay exempted po sa ngayon sa pag-apply o pag-submit nitong TB clearance certificate na ito. Okay? So like I said, nakalagay po dyan temporarily. So maybe a year after 1 or 2 years po, siguro lahat po ay kasama na at wala na pong exempted. Yung mga exempted lamang po is yung mga short-term visa holder na 90 days below po. Okay? Then, next naman po is sino-sino ba sa ngayon ang required lamang na mag-submit. So, base doon sa mga naibigay kaninang information na exempted at mga required at yung mga temporarily exempted nga po. So, base po sa information na yon, starting June 23, ito po siguro ang mga kailangan magpasa nitong TB clearance certificate. So, kung kayo po ay papasok or mag-apply ng Certificate of Eligibility starting June 23, kapag ang visa na apply mo is spouse or child adopted
visa kapag kayo ay Japanese spouse or permanent visa spouse or Tejusa spouse, then kailangan nyo pong magpasa nitong TB clearance certificate para po sa inyong COE application. Also, number 2 is yung working visa. So, direct hire man kayo, yung mga engineer natin or humanities, ALT. So, I think kasama rin po kayo na kailangan magpasa nitong document ito. Then, para po sa mga trainee visa, so wala siya kanina, hindi po siya kasama dun sa exempted, sa mga temporarily exempted. So, medyo doubt ako kasi rito kasi yung yung trainee visa is pawala na siya, ma-abolish na siya by year 2027. So, I think, hindi ko lang alam kung tumatanggap pa ba sila ng visa application nito o hindi. So, kung tumatanggap, maaring kasama po o required kayo magpasa nitong document ito. Then, the last one, ito yung mga dependent visa. So, yung mga asawa at anak na mga working visa holder natin. So, kung kayo po, kung yung family nyo itatawagin nyo starting June 23, I think required na po sila na magpasa nitong document na ito. Okay? So, tandaan nyo po itong list na to sa pag-umpisa po sa June 23, malaki po ang possibility na kung ganitong type ng visa ang i-apply ninyo, malaki po ang possibility na kailangan nyo po magpasa nitong TB clearance certificate. Okay? Then, for the last one, ito po yung mga panel clinics in Philippines kung saan dito po kayo maaaring pumunta para po magpa-check up kung meron kayong TB or wala. So ito ay accredited po ng Japanese Embassy. Makikita nyo po yung list ng mga lugar na ito sa kanilang official website, which is nilagay ko na rin po sa baba sa description ng video nito ang link nila. So dito po kayo kailangan pumunta at magpa-schedule kung nag-nais po kayo na magpa-check up para po malaman nyo kung meron kayong TB o wala. So, by the way, ayon po sa official website ng Japanese Embassy, nagsimula na rin po silang tumanggap ng appointment simula pa po noong March 24. So, kung halimbawa may plano kayo mag-apply ng Certificate of Eligibility starting June 23, then try nyo pong kontakin ang mga medical facilities na ito para po magpa-set up or kumuha na po ng appointment para po sa medical examination po ninyo. Okay? So, that's it po. I hope na nagkaroon na kayo ng kahit konting kaalaman tungkol po sa JEPETS nito. Para po sa karagdagang kaalaman, check nyo na lamang po ang mga links na ilagay ko sa description ng video nito para po sa more on details po. Okay? So, please share this video po sa mga kakilala nyo at maraming po salamat sa inyong support at pakikinig po.